Petsa ng paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang inihintay ngayong napagpasya ng isa lang siya sa trial matapos makumpirma ang lahat ng charges laban sa kanya. Ano-ano nga ba ang mga alegasyon sa tatlong counts ng crimes against humanity of murder and attempted murder na siya umano ang indirect co-perpetrator o mastermind? Nakatutok si Maki Pulido. Dahil siya umano ang utak sa malawakan at sistematikong patayan mula noong siya ay mayor ng Davao City hanggang maging pangulo ng bansa. Kinumpirma ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kasong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. 49 incidents o bilang ng patayan kung saan may 78 biktima ang bahagi sa kaso. Sa bilang na yan, 76 ang patay habang 2 ang binaril pero nabuhay. Hindi rin bababa sa 3 biktima ang menor de edad. Non-exhaustive list ito ayon sa Pre-Trial Chamber 1 ng ICC. Ibig sabihin, marami pang ibang mga biktima. Pero isa sa larawan ng 49 incidents kung paano inutos at isinagawa ang di umano'y sistematikong patayan. Mayroon kasing thousands na namatay doon po sa war on drugs sa Davao City at sa buong Pilipinas. Kaya illustrative lang po ito, mga examples lang po ito. Itong 49 incident, hindi mo naman talaga malalagay lahat po ng insidente na yun. Sa crimes against humanity, yun yung karakter ng krimen. Hindi siya simpleng murder, mas matining yung pagiging widespread o malawakan at saka sistematiko ng krimen. May 3 counts o 3 pagkakataong inutos umano ni Duterte ang sistematikong patayan laban sa mga sibilyan. First count ay noong mayor si Duterte ng Davao City mula 2013 hanggang 2016. Sabi ng ICC, bilang mayor, ginamit umano ni Duterte ang kanyang kapangyarihan para ipapatay ang mga kriminal sa ilang pulis Davao at mga hitman. Pinuno rin daw siya noon ng Davao Death Squad na may mga miyembrong hitmen na nagsagawa ng patayan. Second count, murder ng high-value target nung presidente na siya mula 2016 hanggang 2017. Ang mga high-value target umano ay mga drug manufacturer o miyembro ng mga drug syndicate. Sa ilang okasyon, binanggit ni Duterte ang PRRD list o listahan ng mga high-value target na sangkot sa illegal na droga o ibang krimen. At ilan sa mga nabanggit, napatay sa mga anti-drug operation. Ayon pa sa kaso, ang mga nakapatay ng mga nasa PRRD list, patagong nakatanggap umano ng cash reward pati bayad mula 50,000 hanggang 1 million pesos depende sa level ng target. Isa sa incident o kaso dito ay ang pagpatay kay Rolando Espinosa Sr. at Raul Yap habang nakakulong sa latest sub-provincial jail noong November 2016. Sabi noon ng mga pulis, nanlaban o tinangkaraw barilin ni Espinosa ang mga operatiba ng PNP-CIDG nang magsilbi ito ng search warrant. Pero ayon sa isang testigo ng NBI, pinasok sa selda si Espinosa at pinagbabaril. Third count, Oplan Tokhang o Barangay Clearing Operations mula July 2016 hanggang September 2018 na tinarget ang mga low-level target. Isa sa mga kaso rito ay ang pagpatay sa 17 taong gulang na estudyanteng si Kian Lloyd de los Santos sa isang one-time, big-time operation sa Caloocan City noong August 2017. Pinatay ng mga pulis si Kian dahil bumunot daw ito ng baril nang tangkaing arestuhin ng mga pulis. Pero nakita sa CCTV ng barangay kung paano kinaladkad si Kian mula sa tapat ng kanilang bahay hanggang sa lugar kung saan siya natagpo ang patay. Malaking bagay po ito sa mga biktima ng war on drugs dahil nakikita nila na umuusad po ang kaso. Sabi ng ICC Pre-Trial Chamber 1, may pananagutan si Duterte sa 3 count bilang indirect co-perpetrator o mastermind. Kasama umano ang kanyang mga kasabwat, ipinatupad nila ang isang common plan mula nang siya'y mayor hanggang maging presidente. Sa ilalim ng common plan, nasa likod umano si Duterte sa pagdisenyo at pagpapakalat ng polisiya para ipapatay ang mga di umano'y kriminal. Siya rin umano ang nagbuo at namahala ng Davao Death Squad, nag-utos ng pagpatay sa mga di umano'y drug dealer at user, nagbigay ng logistics tulad ng mga baril para rito, nagtalaga ng mga opisyal sa mga posisyong makakapagpatupad ng patayan, at namigay ng financial incentive sa mga pumatay na pulis at hitman. Ang prosecutor po, ipoprove po nila lahat po ng elemento
ng crimes against humanity. Ipapakita po nila na mayroon pong widespread at systematic na pag-atake sa mga sibilyan. Ipapakita po nila na dahil po ito sa isang organizational policy ni Mr. Duterte para sa DDS at state policy nung presidente po siya. Ngayong kinumpirma na ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang kaso laban kay Duterte, tuloy na ang paglilitis laban sa dating Pangulo. Inaabangan na lamang ang desisyon ng ICC Presidency kung aling trial chamber ang didinig sa kaso. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Tatayong testigo si dating Police Colonel Royina Garma sa paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay dating Senador Antonio Trillanes IV, nakarating sa kanya ang impormasyong ito dahil ang kampo niya ang naunang naghain ng communication sa ICC tungkol sa extrajudicial killings sa Pilipinas. Hindi pa tiyak kung tungkol saan ang magiging testimonya ni Garma. Pero ibinunyag noon ni Garma sa Quad Committee hearing ng Kamara ang umano'y pagpapatupad ng Davao Model sa patayan at reward system para sa drug war nang ipatupad ito nationwide. Bukod kay Garma, sabi ni Trillanes, ICC witness na rin ang tatlong nagpakilalang mga hitman ni Duterte, kabilang sina Arturo Las Cañas at Edgar Matobato. Pahabol na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. It's a fun day for Shuvi at Rata nang makabonding niya ang mga batang may cancer. Kasama niya ang kapwa sparkle artist na si Erica Laude. Binili rin nila ang artwork ng mga bata kung saan ang kikitain ay gagamitin naman para sa kanilang pagpapagaling. Beyond grateful si Dustin Yu sa kaliwat kanang projects at blessings. Kabilang dyan ang pagrampa niya recently sa isang fashion show at sa good reviews ng kanilang series na The Secrets of Hotel 88. Abala ngayon si Dustin para sa upcoming basketball game kasamang BFF na si David Licauco at iba pang kapwa Sparkle. Heat check! Mas lalong uminit ang summer sa set of bikini pics ng iba pang stars ng The Secrets of Hotel 88. Kabilang dyan si Mika Salamanca in her designer two-piece swimsuit at si AZ Martinez na stunning din sa kanyang blue bikini. Hindi isasabay sa paglilitis ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga inakusahang co-perpetrator o kasabwat ayon sa isang ICC Assistant to Counsel. Hindi pa sila itinuturing na akusado pero patuloy na iniimbestigahan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa confirmation of charges hearing ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, binanggit din ang mga umunoy co-perpetrators o kasabwat niya sa pagkasa ng mga binibintang na krimen, kaugnay ng drug war habang Davao City Mayor at Pangulo siya. Of course, Mr. Duterte did not commit these crimes alone. Ronald Bato de la Rosa, who was a chief of the Davao City Police Office, Vicente Danao, another police chief in Davao during the period. Next, Christopher Ongo, who was Mr. Duterte's aide, Mr. Dante Guiaran, regional director of the National Bureau of Investigation. And finally, Italiano Aguirre, who was a lawyer for Mr. Duterte and for some of the DDS members during the mayoral period. Unang pinangalan ng co-perpetrator si Bato de la Rosa, isa sa mga naging Davao City Police Chief nung mayor pa si Duterte na nag-develop umano ng tukhang operations. Ang blueprint ng tukhang ipinatupad umano ni de la Rosa bilang PNP Chief nang naging Pangulo na si Duterte. Sa ngayon, senador pa siya pero Nobyembre pa, hindi pumapasok mula ng mabalitang may ICC warrant of arrest na kahit wala pa naman. Pinangalanan din ng prosecution bilang kasabwat sa pagpapatupad ng drug war si Bongo nung personal aide at special assistant pa siya ni Noy Davao City Mayor Duterte at bilang special assistant to the president nang maupo sa Malacanang si Duterte.
Kasabay siyang naging senador ni De La Rosa noong 2019. Pero di tulad dito ay present siya sa 58 plenary sessions ng Senado sa ilalim ng kasalukuyang Kongreso. Tumulong din umanong magpatupad ng drug war kaya pinangalan ng co-perpetrator si Vicente Danao nang maging Davao City Police Chief habang mayor pa si Duterte at nang maging Manila Police Chief habang Pangulo si Duterte. Retired na siya mula August 2023. Pinangalanan din bilang co-perpetrator si Camilo Cascola na naging finance chief ng Davao City Police Office nung mayor pa lang si Duterte at kung kailan umano nagsimula ang pagbibigay ng mga pabuya sa pumapatay sa ngalan ng drug war. Nang maging Pangulo naman si Duterte ay naging hepe siya ng PNP Directorate for Operations at naging hepe rin ng NCR Police Office. Tsaka naging PNP Chief. Sinasabing siya ang may akda ng Oplan Double Barrel, pero pumanaw na siya noong 2023. Co-perpetrator din ang turing kay Dante Gueran na namuno sa NBI Davao Region ng Mayor pa si Duterte at naging direktor ng buong NBI ng Pangulo na si Duterte. Habang ang tinatawag ding co-perpetrator na si Attorney Vitaliano Aguirre II, tumayong abogado ni nooy Mayor Duterte at ng iba pang umano'y miyembro ng Davao Death Squad o DDS at inappoint na Justice Secretary nang maging Pangulo si Duterte. Pribadong practicing lawyer na siya ngayon. Ang aligasyon ng prosecution noong mayor pa si Duterte ay ginamit niya ang mga nabanggit na co-perpetrators, ang mga pulis Davao at mga hitman na hindi pulis para pumatay ng umunay mga kriminal. Ayon sa prosecution, nadagdagan pa ng dalawa ang co-perpetrators nang maupo na bilang Pangulo si Duterte. Sina Oscar Albayalde na nagsilbing direktor ng NCR Police Office mula 2016 hanggang 2018 at pumalit kay De La Rosa bilang PNP Chief mula 2018 hanggang 2019. Gayon din si Isidro La Peña na naging Chief ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA noong 2016 hanggang 2017. Habang Pangulo si Duterte ay ginamit naman niya ng mga naunang co-perpetrator at ito mga dagdag ang national network at kanilang low-level members para ipatupad nationwide ang common plan na neutralize ang mga kriminal sa pamamagitan ng pagpatay. In 2016, when Mr. Duterte became president, the members of the Common Plan remained largely the same. They were joined by a further two individuals, a senior police officer and a long-time colleague of the group from Davao City, who had worked with the DDS before the jurisdictional period. Bagaman sa salang na sa paglilitis si Duterte, hindi kasabay sa kanya ang mga co-perpetrator na patuloy pang iniimbestigahan. Ayon yan sa ICC Assistant to Counsel na si Attorney Cristina Conti. Hindi pa po sila akusado. Siguro yung termino na yung pamilyar sa atin ay persons of interest. Ang investigation kasi, again, ay bukas pa rin patungkol sa nangyayari sa Pilipinas. Hiwalay na insidente o may hiwalay na schedule yung kaso ni Duterte. Hiwalay na proseso ang lalakad, hiwalay na quantum of evidence ang ihaharap. Ibig sabihin, ayon kay Conti, pwede ring magpalabas ng warrant of arrest ang ICC laban sa mga kasabwat. Tingin din daw niya, may kahulugan ang pagkakasunod-sunod ng mga pangalan ng co-perpetrators sa dokumentong inilabas ng ICC. Sa pag-estima, yung 1 to 8, yung paghahanay na ganyan, ay hindi, it is consciously made. Kumbaga, may ano yan, may mensahe. Yung number 1, 2, 3, and so forth, yan ang pinaka responsable according to degree of participation. Kaya kung meron mang isyuhan, abi talagang si Bato de la Rosa at may basehan para kabahan talaga siya. Hininga namin ang reaksyon ng kampo ni De La Rosa pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Itinanggi naman ni Aguirre na kasama siyang nagpatupad ng common plan at may natulungan pa umanong pamilya ng drug war victims habang nasa pwesto. Hindi aniya siya nababahala pero magsasampa pa rin ang petisyon sa Korte Suprema para matiyak na hindi malalabag ang kanyang karapatan. Dapat yan mayroong dumaan sa domestic local courts and may approval ng courts. So I believe that we could not be brought to the ICC on the basis of the warrant of arrest.
Sa post naman ni Senador Go, sa kabila ng malungkot na balita tungkol sa kaso ni Duterte ay mananaig-an niya ang hustisya. Sa February online post naman ng Mrs. ni Cascolan, sinabi niyang sana ay buhay pa ito para naipaliwanag ang oplang tukhang at double barrel sa publiko. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa mahal na krudo, kalbaryo rin ng mga magsasaka ang taas presyo sa abono at mga gamit sa pagtatanim. Ang ilang magsasaka sa Oriental Mindoro ay nag-aalangan pang magtanim dahil sa hirap sa patubig ngayong tag-init. Kabilang sila sa tinulungan ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. Tuwing buwan ng Abril, karaniwang dinarayo na ng mga magsasaka ang mga tindahan ng farm supply bilang paghahanda sa taniman. Ngunit ngayong tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo, problemado ang mga magsasaka. Bukod kasi sa mahal na diesel, tumaas rin ang presyo ng abono dahil sa tensyon sa gitnang silangan, kung saan nagagaling ang malaking bahagi ng mga sangkap sa paggawa ng fertilizers. Ang isang bag mula 1,600 piso, ngayon 1,900 na. At sa isang ektarya, kinakailangan ng 9 na bag ng complete fertilizer. Sa transportation cost, pagsakay pa lang ng barko may additional. So lahat dyan ay idinadagdag sa presyo ng abono. Magbawas ng kanilang sasakahin. Kasi yun ang isang napaka-epekto na nangyayari sa panahon ng mga farmer. Gaya ng magsasaka na si Dennis, dahil hirap sa patubig sa kanyang palayan, pansamantala na ring nagtanim ng kalamansi. Ayun nga lang, nanuyo ang pananim na kalamansi, dulot ng matinding init, kaya't kumonte ang kanyang ani. Ang mga bilihin, sobrang mamahal na. Hindi lang po magsasaka, siguro pati po yung mga ibang sektor din ng mga asosasyon. Kabilang ang mga magsasaka sa Calapan, Oriental Mindoro, sa hinatira ng GMA Kapuso Foundation ng tulong sa ilalim ng Operation Bayanihan. Patuloy po ang ating paghahatid ng tulong sa mga naapektuhan ng pagtaas ng petrolyo. Taos puso po kami nagpapasalamat sa GMA Kapuso Foundation. Ang pakiramdam ay ngayon ay nasa krisis pero nandyan kayo para alalayan at tulungan. At sa mga nais namang tumulong, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Loanier. Pwede ring online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, Metrobank Credit Cards at Palawan Pay. Mga kapuso, karaniwang 3 buwan lamang ang tagal ng pagtatama sa pangalan sa birth certificate kapag naghain ng petisyon kaugnay nito. Pero ang isang dumulog sa inyong kapuso action man, inabot na umano ng siyam-siyam. Yan ang aming pinaaksyonan. Ang mali doon sa birth certificate is yung Alvin na pangalan niya as in boy ang nakalagay sa birth certificate. Agosto pa ng nakaraang taon, pinaproseso ni Alan ang petition for correction sa Manila Civil Registry Office para sa problema ng maling spelling sa birth certificate ng kapatid. Kasi nag-a-apply siya ng dual citizen, yung kapatid ko. Nasa Canada siya eh. So sa akin niya lang inutos na kung pwede, lakarin ko. So nakapag-file na po ako, nakapagbayad na po rin ako. 3 buwan lamang ang karaniwang tagal ng proseso ng petition for correction of clerical error pero Nung binalikan ko, sabi sa akin, wala pa daw. Umabot na ng January, binabalikan ko pa, wala pa rin. dismayado ang pamilya ngayong halos magwawalong buwan na mula nang gumulong ang petisyon. Sakit sa ulo, tsaka gastos ang mga ginawa nila. Hindi tama. Dumulog ang inyong kapuso action man sa Manila Civil Registry Office. Paliwanag ng officer in charge na si Attorney Jaime Tejero III. Natambakan sila ng mga petisyon kaya natagalan ang pagproseso sa naturang Petition for Correction of Clerical Error. Kada araw nasa 100 ang natatanggap nilang Petition for Correction o yung mga nagpapatama ng pangalan. Bukod pa raw yan sa walk-in clients na umaabot mula 1,000 hanggang 2,000 kada araw at halos 100 online transactions tungo naman sa kanilang Go Manila app.
Dumaraan ang petisyon sa proseso ng ebalwasyon at posting sa Public Bulletin Board o newspaper publication sa loob ng 20 araw. Sa sandaling maaproba ay i-endorso ito sa PSA para mapag-aralan. Makarang masuri at maaproba ng PSA, ibabalik na ito sa Local Civil Registry. Nasa 15 araw ang hihintayin para sa annotation na magsasapinal sa correction. Sa ating pakikipag-ugnayan sa Manila Civil Registry Office, nailabas na ng annotation para maitama ang pangalan ng kapatid ni Alan. Nagbaba na rin ng Certificate of Finality ang opisina nito 15 ng Abril na siya nag-uutos na final at executory na ang correction sa pangalan. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Sa pinakahuling survey ng Okta Research kaugnay ng 2028 presidential elections, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte. Pero lumiit ang lamang niya sa pumangalawang si dating Vice President Leni Robredo na umakyat naman ng mahigit 10 puntos. Ang paghimay ng eksperto sa mga posibleng dahilan yan, tinutukan ni Ian Cruz. Sa pinakahuling survey ng Okta Research tungkol sa pre-election preferences sa 2028 elections, nangunguna pa rin si Vice President Sara Duterte sa 26 na posibleng tumakbong presidente na ibinigay ng Okta. Pinili siya ng 33% ng mga respondents. Double digit ang lamang niya sa pumangalawang si dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo na may 21%. Pero kung ikukumpara sa resulta noong fourth quarter ng 2025, makikita ang pagbaba ng resulta ng bise ng 5% at pag-akyat naman ng numero ng alkalde ng 13%. Lumitang lamang ni Duterte kay Robredo mula sa 30 points dati, nasa 12 points na lang ngayon. Kaya komento ng Okta, tila mas competitive ngayon ang preference landscape 2 taon bago ang 2028 elections. Hindi pa nakapag-isip yung ating mga kababayan about this issue. Nagbabago pa yung kanilang pananaw. So walang pwede magsabi, inevitable na. Hindi na pwede matalo. So kasi nagnanaro yung gap, nagiging mas competitive yung at least sa survey. Pero idiniin ng Okta na dahil ang pagbaba ng 5 points ni Duterte ay malapit sa margin of error na plus-minus 3%, dapat daw maingat itong ma-interpret. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Pebrero pa lang, nagdeklara na si Duterte na tatakbong presidente sa 2028. Tanong sa Okta, bakit kaya bumaba ang numero niya sa survey? Merong pagbabago doon sa base niya. Maaaring nandun pa rin yung base niya na Mindanao, Central Visayas. Pero doon sa mga lugar na meron siyang preference, kaya sa NCR, Balanced Luzon, talagang bumaba. And kaya namin alam yan kasi doon din bumaba yung sa trust and performance ratings niya. Sa panig naman ni Robredo, simula daw umakyat ang numero niya sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Naga. It's one of the turning points. Definitely hindi pwedeng hindi. Kasi wala akong masyadong ginagawa si VP Leni para ikampanya yung sarili niya . Yung kukonting ingin nangyari sa kanya ay nangyari dahil nung bumisita yung presidente doon, medyo nagkakaroon ng preference yung mga pro-Marcos para kay VP Leni. Nagkaroon din daw ng epekto sa resulta ang impeachment complaint laban kay Duterte at ang anunsyo ng ibang frontrunners na hindi na sila tatakbo. Ang survey ginawa noong March 19 hanggang 25, panoong hindi pa sinasabi ni Robredo na hindi siya tatakbo sa anumang national position. Ever since man, pag kandidato kong Naga, klaro sa kuya na din ako mabalik ng national. Ano kaya ang epekto nito at ng gumugulong na impeachment case sa mga susunod na buwan? So all that negative talk coming out of the impeachment, her numbers might take a hit. But on the flip side, nagsabi rin si VP Leni hindi siya tatakbo. So hindi natin alam kung saan pupunta yung preference ng mga kababayan natin na naghahanap ng alternatibo versus VP Sara Duterte. Sa survey, pumangatlo si Manila Mayor Isko Moreno, pang-apat si Senador Raffy Tulfo at pumanglima si Senador Bam Aquino.
2% sa mga na-survey ang undecided, 1% naman ang hindi nagbigay ng tugon, habang ang nalalabing 20% nakakalat sa 21 iba pang potential presidential contenders. Hindi raw kinumisyon ng survey at meron itong 1,200 respondents. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Naghain ng reklamo ang NBI laban sa asawa at anak ni dating mambabatas na si Mike Defensor. Ito ay matapos madiskubring konektado umano sila sa ni-raid na KTV bar kung saan may nagaganap umanong pambubugaw sa mga babae, bagay na kanilang itinanggi. Nakatutok si John Consulta. Noong Miyerkules, ni-raid ng National Bureau of Investigation ang establishmentong ito. Family KTV raw ang pronta sa ibaba, pero may karugtong umanong hotel kung saan umano may mga binubugaw na babae sa itaas. Connected yung hotel. Merong secret na passage papunta ron sa hotel. Pag naayos yung transaksyon, aakyat na doon sa hagdanan sa likod, paakyat diretso ron sa mga kwarto na pinapalabas nila ng hotel. 54 na babae ang naligtas mula sa lugar. Pero sabi ni NBI Director Melvin Matibag, may nadiskubre raw ang NBI matapos masuri ang mga dokumentong nakuha mula sa establishmento. Ito pala, ang mga may-ari, yung asawa nga ni Mike Defensor at anak niya. So yung mga documents revealed na sila yung may mga kinalaman dito. No? Chicago Blue Hotel shares the same address. Then there are interlocking officers and also directors na nandiyan. And it so happened the hotel is owned by Sirin, kung saan presidente yung asawa ni dating Congressman Mike Defensor. Kaya kahapon, nagsampa ang NBI ng reklamong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act at Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa asawa at anak ni dating Congressman Mike Defensor. Ang asawa raw ni Defensor ay chairman umano ng kumpanyang may-ari umano ng hotel, habang treasurer naman ang kanilang anak. Pero sa isang pahayag, mariin niyang itinanggi ng may bahay ni Defensor na si Julie. Giit niya, wala silang kaugnayan sa tinarget establishmento o sa operasyon nito. Ano man daw ang tangkang iugnay dito ang kanyang pamilya ay isang sinadya, mapanganib at desperadong kasinungalingan. Obvious daw na ang motibo sa Anya smear campaign na ito ay mag-imbento ng kaso laban sa kanya at sa kanyang anak. Bahagi raw ito ng Anya walang tigil na pattern ng harassment dahil daw sa mga Anya political attacks. Nawalan na ng trabaho ang tinatayang 1,000 nilang empleyado dahil lang iniuugnay sila sa asawa niyang si Mike. Kung meron raw hinaing si Matibag na personal o politikal sa kanyang asawa, dapat resolbahin niya ito ng direkta at huwag gamitin siya, ang kanilang anak at kanilang mga empleyado. Matatanda ang iniugnay si Defensor at kanyang asawa sa paglutang ng 18 mga dating sundalo noong Marso na nagsabing kasama raw sila sa mga inutusan na maghatid ng male-maletang pera sa ilang opisyal kabilang si Pangulong Bongbong Marcos. Sinupina na rin noon ng NBI ang mag-asawang Defensor ukol dito. Tugon naman ni Matibag, It so happened that former Congressman Mike Defensor is so active in the political fronts. Tapos ngayon may nangyayaring illegal na involve yung pamilya mo, i-connect nyo doon sa politika. I don't think that is fair, no? That is not fair to the men and women of the law enforcement. Ayon kay Director Matibag, SEC documents ang isa sa kanilang pinagbasehan sa pagkasampa ng reklamo. Maganda, sagutin lang nila dahil malinaw naman, the law is clear kung ano yung violation ng anti-human trafficking. Sinusubukan din ng GMA News na makuha na ng panig si dating Congressman Defensor. John Consulta, Nakatutok, 24 Oras.